Nalipay sa gibuhat sa Ginoo. Nato na to o ugma, inaugma, o itugot ni sa Ginoo, mabayran na to mga kaigsunan. So, karong sunod Domingo, magamit na to nato paghakot o mga tao. Amen. Magamit na. Dayon, itong pasalamatan ang si Lord sa iyang buhat. Tungod kay mo na siya ay confirmation sa ipadagos pastora hani nga nas mami sa gawas o niingon niya diri sa sulod pa to. Na inyo haman ang pick up na sa gawas. Libog po siya. Pak mo pick up. Pak mo pick up. Pero ingnan siya ni mami nga prepare o mao dai na mga kaigsunan. Then si Pastor Felix ga-prepod na ako nga masagol katawa ko siya prayer kay i-prepod niya sa mga pastor na kita ko og sakyanan. Pero wa ko nakahila sa iya. Nakahila ko sa grabing presence ni Lord. Ingon siya na. Pero ulo pa lang ako nakita. Parang babalik ko. Saka ang luha. Ulo pa ako no. Anong duman ako itong nag-voice sa TV ba? Itong patalastas. Sports car yung rin taga ang ulo. Katawanan ko pero si Lord dili siya mubuhat kung dili niya ipadayag. Amen, amen. Dili si Lord sikreto nga Dios. Dili siya mo sikreto na usahay kita kusog kayo sikreto no. Ay siya pa sikreto na ni. Si Lord dili ipadayag ni Lord mga kaigsunan. Amos 3 verse 7 ingon ang Bible sa dili pa mubuhat ang Dios iya usab ipahibalo sa imo. So nakabalo na ta nga naay kami pero wa ta kabalo og sa unsang pamaagi na. Ana sige ra pray mga kaigsunan. Okay? So para na sa kahimayaan sa Dios mga kaigsunan o nagpractice na galing niya og drive, concentrate, consistent. Ana enjoy kayo bing no? No? Amen. Amen. Oh, yun ding sa lakyanan, chuk. Eh, dili kabalo. So, kita rin kung palit og sakyanan nga di kabalo ka drive. Pala kami si Lord. Hallelujah. Di kabalo man drive pero malit ang sakyanan ani. Muna nga salamat sa Dios o na ingon ko na dili gyud mo trikta no kay tungod kay imulang taon, Pastor Lolo, nakasakyan na, dili man brand new. O pilmiro yun, dili man trikta. Silo, dili man siya mudiktan panalangin, no? O, pero, matod pa itong Sir George, siyang ito yung ranas Ginoo, kaya praktisanan na. Kaya kung kapalo na dyan ka, brand new na sa Lord. Amen? Wow, praktisanan. Hallelujah. Sa Ginoo, ampo ta mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo. Lord, salamat kayo Lord sa imuhang mga pulong. Niningang kabuntagon, imong i-bless sa kagunahuna, pagkasing-kasing. Imong punon Lord sa imuhang presensya. O salamat kayo Lord God na kaming tanan Ginoong Dios makakaton ug daghang mga butang gikan kanimo. Sa diya mong padayon ni pagdiskot Lord God about sa power of encounter. Lord na ay mabak-o pamor sa mga kinabuhi o mag-start up sa mga kinasuluran. Salamat po God nga ikaw Ginoong Dios Lord God magapamuhat ni kabuntagon. Tudloy kami sa mga pulong Holy Spirit in Jesus mighty name. Amen. Amen. Okay. Kinsa may nagtuo mga kaigsunan nga diya sa encounter dunay mga bungkag. Ang encounter sa karsada nga kanang mga salakyanan nga magbangga. Diba na yung mga bungkag, no? Dahil ang pabungkag, katog yung gamay. Ang dako, dili. Amen? Kakita pa mo nga ang pison giligsan, gibanggaan o pick up. Ang pison mo'y nabungkag. Ha? Ang pick up mo'y nabungkag. Amen, amen. Wala dyan kakita, ang pison gibanggaan mga kaigsunan, mao'y nabungkag. Muna nga, sa ato ang pagiging kwentro sa Ginoo, mga kaigsunan, daghan kayo mabungkag. Kahapon kasi kami dito, kung naay bago mga kaigsunan. Dayon, ingon siya nga,
ang iha ko nung bana nga wala pagkasimba, buutan. Ayun, ko nga, ikaw na, kumusta man? Kinsa nga, ako mo'y maldita kaayo. O, pero wala pa nakabig ng bana, siya nakabig na. Simba na siya sa una pa. Sige, sa parayong simba. Pero, niya patasan yung problema niya. Kinsa nga, kung kinaya. Pero, lagi mga tao makaigsunan nga manday wala nang alagad sa Ginoo mo, manoy mo rang buutan. Pero kita nga naa sa Ginoo, mura manog mo ibadlungon ingon siya. Ako sa giingnan nga wala siya kining kulang ra ana imuhang iikwentrohon si Lord sa imong personal nga kinabuhi. Dool ka sa Ginoo, muna nga study sige siya og tudlo natong intimacy, prayer, napay fasting karon Lunes, Martes, Miyerkules, ay fasting diri. Oh, siya gusto mapil. Ato mang-iinkwentro si Lord ana. Amen ba? Dayon napag-yun kada Sabado. Isa tayo mo-apil nila kada Sabado kahapon. Amen. Oh, sige dami sa kamot. Sa gaapilan. No? So natay prayer fasting diri once a week kada Sabado. O namoy bakante ang Sabado, ari mo diri kay kita nga church ang pinakabulahan nga naman. Pastor Lulong gina ang gadala. Amen, amen. Pero di mo kita na mo dali kaya naman tayo simba dito mga kaigsunan. Ito wala pa nabi diri sige. Muna nga kini ba pag-encounter na to sa Ginoo pinaka-importante. In fact, ang hitabo sa itong ginabuhi karon gumikan ra ni sa itong pag-enkwentro sa Ginoo. Iya sa pagduol sa Ginoo mga kaigsunan. Amen ba? Sakto gyud ang Mateo 6:33. Sakto, seek ye first the kingdom of God. Pag-ingon ni Lord, seek ye first the kingdom of God, put pasabot sa pag-seek nimo sa kingdom of God, sa pagpagita nimo sa presensya sa Ginoo, imuhang giuna pag-enkwentro si Lord, kumbaga, di ba? Imong giuna si Lord mga kaigsunan, o ang iyang pagkamatarong, o ang ubang mga butang, nga atong gikinahanglan, idugang ra. Ito ba taana? Kung sa ganitong tumiyagi ganing atong ipagampo atong gikinahanglan, di ba? Sa kanan? Idugang wala. Wala tagi pagpaningot no? Wala tagi pagpaningot, uban di pagpaningot mga kaigsunan o pinangita. Pero wag niabot. Pero kita sa prayer tagi paningot. Prayer tagi kadto kay palugbog, Lord. Ang sakyanan ngay mong isaan. Wow, hallelujah. Iyon to kalagad sa Ginoo nga kung unahon tununin mo tong mga putang mga kaigsunan, magbinagsa ka og pangita. O dili mo abot. Pero kung ang Diyos imong unahon, mga kaigsunan, ang mga butang nga imong gikinahanglan, idugang sa Ginoo nga dili binagsak kundi dili package. Dota no? Amen, amen. O muna nga sa to pagpaningkamot, na tingali mo abot, ning kamot na magini mo abot basta maningkamot, pero kulang-kulang. Pero sa Ginoo mga kaigsunan, dili kulang. Kainan dili kulang. Amen. Naba mo nabay na kulangan diri. Ang kulang anak doon sa present sa Ginoo. There is verse 1 sa Exodus chapter 3. Ipahinomdom din sa Ginoo mga kaigsunan. Si Moses may nag-atiman sa mga karniro o mga kanding sa iyang ugangan nga si Jethro. Ang pare sa Midian, o sa niya nakaadlaw gidala niya ang mga hayop plata sa Awaaw ug miabot siya sa Sinai, ang balaang bukid. Dito makita kaniya ang anghel sa Ginoo ug miingon nga ingon sa nagdilaab nga kalayo taliwala sa sampinit. Nakita ni Moises nga nagdilaab ang sampinit apan wala kini masunog. Miingon siya nganong wala man masunog ang sampinit, akong duolon ug susihon kini katingalahang butang. Sa pagkita sa Ginoo nga miduol siya, miingon ang Ginoo gikan sa taliwala sa kasampinitan. Moses, mitubag siya. Unsa man? Ang Diyos mingon diha ka lang kutob, ayaw na pagduol, hubuka ang imong sandalyas, kay balaan ang dapit nga imong itindugan. Okay? Namalandong ko ani mga kaigsunan, o niya, of course, si Moses, mo ni ang time sa iyang first encounter sa Ginoo. Amen? Mo ni ang first niya nga encounter, o atong hinumduman mga kaigsunan, nga diya sa pag-encounter sa Ginoo na ay mga bungkag. Pero kung saan mo yung mga bungkag, di ba everything is parallel, no?
Unsay nahitabo sa physical, mo nahitabo sa spiritual. Mina ba mo? Okay. Dayon, ako mo nakita mga kaigsunan nga si Moses diri sa verse 1 NLT. Tanawa ng NLT din na. One day, Moses was tending the flock of his father-in-law Jethro, the priest of Midian. He led the flock. Kanang lead mga kaigsunan, murag past tense L-E-D. So past tense sa lead, katong L-E-A-D. The flock far into the wilderness and came to Sinai, the mountain of God. Then verse 2, there the angel of the Lord appeared to him in a blazing fire from the middle of a bush. Moses stared in amazement through the bush was engulfed in flames, it didn't burn up. This is amazing, Moses said to himself. Why isn't that bush burning up? I must go and see it. Dayon, samtang nabasa kong balik ini manggod, ipahinomdom ba nga mao ni siya mga kaigsunan ang time ni Moses nga nakalingkawas siya mga kaigsunan from spirit of limitation. Kana ba spirit of limitation? Kabalo ba mo nga pag naay spirit of limitation mga kaigsunan, dili ka wala kay breakthrough. Amen. Isa may gusto nga sa ato ang pagpangalagan sa Ginoo na atay breakthrough. Kanang walay breakthrough, ang tawag ana nay gahol. Unsa may gahol? A spirit of limitation. To ba mo nga naa po spirit of limitation na kaigsunan? Usahay man gud atong una-una physical lang, pero everything nga ang ginadil man gud nato aning pagpangalagan sa Ginoo, we are not fighting against flesh and blood. We are fighting against the spiritual forces. Kanang spiritual forces, mga demonic na mga kaigsunan, nga nganong ingon ana ang sitwasyon sa tao, nganong ingon ana siya, nganong inana kagubot, kasamo, kaguliyan, nganong dugay na kaayo ng alagad, nganong maurag gihapon, nganong ingon ana na siya, tungod kay sa physical nato na nakit-an. Kung wala jud ka kasabot, there is something spirit behind nga nag-hold niya mga kaigsunan. Amen ba? There's something spirit behind nga naghatag niya kagubot, kasamo, kagulihan mga kaigsunan. Okay? In the spirit na. Kung ako nakita diri, tungkol kay si Moses, mga kaigsunan, nahimo siyang magbalantay o karnero sa iyang ugangan nga si Jethro. Pila man yung iyang edad na aning panahon na. 80 years old. Gulang-gulang na ng 80 years old. Amen? Pero, panimuhal ang tao ni diri, kikan si Moses sa Egypt, binuhin siya ni anak ni Pero. Okay? Okay pa mo? Binuhin siya sa anak ni Pero. Dayon, mga kaigsunan, naitayang dito nga, ang background ana, naitayang dito nga nag-away ni duha ka, sana Israelita o Ehiptohanot. Kita si Moses nga nag-away itong niyang Israelita man si Moses. Pero nagtubo sa Egypt. Ito maning panahon nga ipaanod sa itong basket. Giluwa sa itong babaeng anak ni Paraon. Nindako siya. Pero yung heart kay di man yung Egypt siya. Bisan o dito siya nagtubo sa Ehipto, ituluan siya sa pagkaon sa Ehipto, sa mga language sa Ehipto, sa culture sa Ehipto. Israelita magit siya sa mga ito na. O diyo magit siya. Yang heart na magit siya katawan. So karon i-slave man ang Israel within 400 years, kidaw-daw. So naayusan adlaw ni bisita siya. Pag bisita niya doon, iaway mo itong Israelita mga kaigsunan, gibdagbalan itong Ehiptohanon. Dito siya naglaban sa Israelita. Ipatay niya ang Ehiptohanon. So pagpatay niya sa Ehiptohanon, pagkaugma, nanapay away. Pero isip ka Israelita, iyon na si Moses nga, nung gaaway man mo nga parehas man mo. Iyon na ito mo sa nga, imo mapupumpat yun, sama sa imong pagpatay sa Ehiptohanon kagahapon. Iyon na si Moses, hala, api man akong sikreto to, kung iba na din ang kabantay.
E pwede niyang kulbaan kay kung maabot na sa hari nga si Paraon, pati man si Moses. Kay makabalo ang Paraon nga mulaban kay gid si Moses sa Israel. So karon, iyon si Moses oy, nabantayan di ay natin nakakita sa kong gibuhat. Igilubong niya dito sa desierto, siya raw sa ato galubong. Naadi nakakita. Layas siya, yung layas. Pag layas niya makiksuunan, naabot sa ining panimalay ni Jethro. O ang iyang edad sa ihang paglayas bilang 40 years old. So karon naabot na siya dito. Nakapangasawa siya, nagaanak siya makiksuunan. O ning labay ang another 40 years old. So 40 plus 40 equal sa edad ni Moses 80. Pero kung imuhang lang taon mga kaigsunan, si Moses na akin na siya dakong buling sa Ginoo. Ingna dakong tawag. O dako kayong tawag mga kaigsunan. Pero kung imuhang lang taon mga good, pag-abot niya dito sa kang Jethro, nahimaw lang siyang sa tigbantay o karniro. Gatuyok-tuyok siya mga kaigsunan. Kinabuhi na alam niya sa wilderness. Wala siya nakaigo siya. Naaliha sa kamingawan. Minabata. Taas kamingawan. Tuyok mata karon tugway kanding ugma tugway kanding dayon sunod at tugway kanding maura na karniro dayon pagkahuman at kalasanan at makigsunan sa kamingawan maura jud na iya kinabuhi inanay mo dapat maura jud na iya kinabuhi hindi ka kusab basig mo po di mo kinabuhi amen oh tuyok lang unat-unat sa mga karniro, mura ba o nakasanayan na niya makigsunan o labi na kayo bang paminaw tingalin niya, sayo na rin wala na rin, obsesiyo ni. No, mura, relax lang kayo yung kinabuhi. Relax lang kayo, amen. Kaya ano ba? Nugway lang kung siya good. Iban sila, pila ka to eh? 40. Gaya nung 40 years. So, mura, magkayon ka nga naay ka-hold sa iya. Nay gahol, nabay gahol. Oh, ano man makigsunan. Oh, ano na iya four corners. Iya na sa sitio tuyo, wala pa siya naka-breakthrough, wala pa siya makigsunan. Nahigawas aning limitation makigsunan. Pero kabalo ba ka until nga naay word in him, he lead the flock far into the wilderness. Buti pa sabot makigsunan. Naay gibuhat kini si Moses. Nga imbis nga diri na siyang napita mga kaigsunan nagtuyok-tuyok, maura nang napita, pero naghimo siya og extra ordinary nga kada bang gitawag ba og muadto siya anang napita mga kaigsunan, kadingin wa pa pud siya naka-experience. Yes. Sa mga nang napita. Kada bang healing the flock. Namay, di ba na word nga one day? Kada ba? Siya to sana one day. So, nagay one day. Usa ka adlaw, mga kaigsunan, nga si Moses, may enkwentro gid siya sa Ginoo. Naa siya one day, nga iyang gi-encounter si Lord, mga kaigsunan. O naa ni siya pagdesisyon. Kailangan na siya ani tuyok-tuyok. Pero naay one day si Moses, nga may desisyon siya, nga mo go far. Yang gilead ang flock far, mga kaigsunan, into the Mount Sinai, the presence of God. Karon dili kanding karnilo ang atong ilid, kundili imong kaugalingon mismo ilid, mga kaigsunan, to the presence of God. Hallelujah. Amen ba? Yes. Sa Domingo na alin ang presence of God, live yourself, mga kaigsunan. Diya sa cell group ng presence of God, live yourself. Diya sa imong devotion, reading sa Bible, prayer, karon nga Huwebes, Bernis, encounter God. Katong wala pa, live yourself. Because this is your one day. This is your day. Amen. Ang day ni Moses humana, ang imuhan lang day. Basi karon na ng Huwebes o Bernis. Anong inanarap sa kaya itong pagpangalagad, no? Nadirect tuyok. Struggling, troubling, sa lakaron, sa mapulian. Bisa tingalit ka na humana, pero hindi mo nga may intro balik sa Ginoo, there's something new. Nabuhat lang si Lord. This is our day. Amen. Do you want breakthrough? Hantod nga si Moses, he lived his life
kaigsunan. Wow! Into the presence of God. O dito sa di naabot na siya mo anang maong dapit. Naay nagkahitabo. Wow, ina na nahitabo. There, the angel of the Lord appeared to him in a blazing fire from the middle of a bush. Kita ni Moses. Allah, ang sa pinik na kalayo pero nalibog ko kay wag man naot-ot. Ang kalayo mo ot-ot man pero kani wala naot-ot, no? Kabalo ba mo? Kasi din yung encuentro si Lord mga kaigsunan. Hallelujah. Sa panahon Moses, ang di ba sakbot man ang sa pilit no, sakbot ra pud gyapon na. Amen, amen. Ang sakbot mo yung nagbilaab or kahoy mo yung nagbilaab. Pero karon sa atong panahon, dili sakbot kahoy ang musilaog. Ikaw ang padilaabon sa Ginoo. Sa Book of Acts chapter 2, sa din nga miengkwentro kini mga disciple ni Jesus Christ. Dunay dila diri sa ilahang babaw nga kalayo, daw dila nga kalayo. O ang interpretation dito, tibok nilang lawas, nasunog. Grabe no? Nasunog. Usa ko'y sunugon. Sunugon mga kaigsunan, kining mga basura sa atong kinabuhi. Yung mga batil kinaiya, sunugon. Pastor, parang napamaning kinaiyahan na pastor, liwas demonyo. Inari ko na yung tapan, encounter lang kita, kaya wala pa na masunog. Sulunugon pa. Sulunugon. Inari ko na yung tapan nga, sulunugon pa pa rin. Sulunugon pa na. Ot-oto na mga kaigsunan, bina ba ta? In the presence of God, diha na pang-ot-oton kining mga hugaw, mga gilad, mga panguna-una, mga kaigsunan, mga kasalanan, nga maunay ka. Hallelujah, kabalo mo pagabot sa ubos ani tanawa. This is amazing. Ingon si Moses. Kaya naman ko din sa itong pag-enkwentro sa Ginoo, makaingon kang amazing God. This is amazing. Moses said to himself, why is it that bush burning up? I must go and see it. When the Lord saw Moses coming to take a closer look, God called him from the middle of a bush. Moses, Moses. Here I am, Moses replied. Ang verse 5, mga kaigsunan, murag dili kayo, di mo nang makagool ba usahay ng do not come, no? Di ba lamig kayo paminaw, come, pero yun sila do not come. Amen, amen, amen. Asa man ka gusto, come or do not come? Anin to ditong come, i-invite ka si Lord nato. Come, doon ka mong tanan, nagigapuyan, pag-imugatan, sulipasan, o papahulayan ko kamo. Yun sa Isaiah chapter 1 verse 18, doon ka mong tanan o maghusay kita. Amen. Bisag kung sa kapula ka ito, mayong sala, kaya kining maputiyon sa mas malibos karnero. Pero dire, lahi dire, Exodus 3:5, do not come any closer. Oh, makaguol. Pero, mga kaigsunan na ay instruction ng Ginoo, take off your sandals, for you are standing on holy ground. Amen ba? So, kung mo makita nila mga kaigsunan, ang simbolo magunaan ng sandals, ay ano na yung si Lord, nga hubuha ang imong sandals, sa Bisaya pa, hubuha imong sandal, Moses, kaya na ka nagtindog, aning balaan nga area, kaya na ako diri. Ilan, namin lang ka? Amen. Amen. Namaw na yung nagpupunta o. Kung saan eh? Sinilas. Oh, naaday na diha na ito na kuha. Pero ang lalong-lalong ang hulugan namin, hindi lang din. Nga ka nang ubuon na ito din. Mga kaigsunan, ano ba? Ang gusto niyong buhaton sa Ginoo sa ato, ang gusto niyang ipasabot ng Panginoon niya, na take off your sandals, meaning, mga kaigsunan, take off yourselves from any attachments of this world. Kaya ang sandals mga kaigsunan, nagsimbolo siya sa atong connection sa kalibutan. Hello? Kung saan ang sandals? Nagsimbolo siya sa atong connection sa kalibutan. Ano man yung musiparita sa kalibutan? Basta mo na yung kalibutan. Ang kalibutan, giingon sa Ginoo mga kaigsunan, nga giuli mo sa kaaway. 1 John chapter 5:19 to. Ingon dito, we know that we are the children of God, and the whole world, the whole kalibutan is under the control of the evil. What ipasabot kung ikaw at ako mga kaigsunan, nakakunik pa nga ito ang kinabuhi ining kalibutan,
You are under the influence of the devil. That's why ingon si Lord Moses. Hubuan na doon mo ang sandalyas. Kinaakar sa ako ang presensya. Ang makasunod lang sa presence of God. Ang makalahutay lang sa pagpangalagad sa Ginoo. Katong totally giputol mo imong connection sa kalibutan. Take off yourself from any sin. Take off yourself from any compromising. Take off yourself from any hatred, anger, unforgiveness. Kung na pasakit, ayaw mo gaya yung connection na sige ka o kasakit mga kaigsunan. Putla na connection na. Saan sama? Pasayloon mo. Wow, take off yourself. Yung si Lord, you are standing in a holy ground. Ang Diyos balaan, ina ang Diyos balaan. Diyos balaan. Limahan ng taon mga kaigsunan. Yung si Lord, ayaw doon. Ayaw doon. Hangtod nga dili nimo matantang mga kaigsunan kanang imuhang mga gipangbatik nga dili maayo di ka kaduol sa Ginoo. Dito sa inyong balay kaaway, pag-abot sa simbahan, ingon ra diay silot ayaw dool. Pinasaylo ay sa mo ayaw mo makaduol nako. Dito ta kayo. Pinala naman ko na, amen. Dili ta makaduol ni Lord kung naapatay mga bingkil-bingkil, hello. Mana asawa sa gimikilanay na ginistorya ayo mga dili maayo mga kaigsunan, mga pulong nga makapasakit, mga pulong ng ulan sa tuwang papa mga kaigsunan. Paminaw mo ningon si Lord, do not come any closer. Pero sa imuha na pagduol sa Ginoo mangkod mga kaigsunan, hallelujah. Nana instruction si Lord, take off your sandals. Whatever asa ka naka-attach mga kaigsunan, putla. Amen. Kung naay kasalanan, putla, puno nga mga kaigsunan. Amin ba? Puna nga. Kalimutan na mga kaigsunan, balantayan kayo. Balantayan kayo. Ang uban mga kaigsunan, hallelujah. Tuan na nakakunik karon sa mga, grabe, kayong pastor karon. Tuan na nakakunik sa mga politiko. Ingon si Lord, take off yourself from connected politician. Ano nila? Masig sunod-sunod sa mga politisyan, pero mga pastor. Ngayon ko nga Lord, hallelujah. Daghang kayo na karon mga kaigsunan. Amin na ba tayo na? Ano ba kung apilo na ito na? Tungod kay, apil na sa kalibutan. Apil na? Naari na ng mga limbong. Nga na, naari na ng mga limbong. Daghang limbong diha. Ano tayo konsyal rin? Ako mo kung kaagilin ha. Pero nito ako daghang limbong ina. Sakto? Yan na rin siya. Tinoon mo ba? Amen? Oh. Pero din magunato na sila kay manay mo pagkuhan pero say na sila nang magbuhat ng magaling ng limbong. Basta kita, take off yourself. Amen ba? Wala ka Take off gitawag yourself. diha. So kung mo makita mga kaigsunan, wag na. Wag na. Sa day si Moses naka-encounter, verse 10, tuanan. Ingon na dayon si Lord mga kaigsunan. Now go, for I am sending you to Pharaoh. You must lead my people, Israel, out of Egypt. Induta kayo na? Amen. Before si Lord maingon nga, now go. Ang gibuhat sa Ginoo mga kaigsunan kang Moses. Hallelujah. Iyaha ko siyang gihinluan. Iyaha ko siyang gipatangtang katong asa si Moses naka-attach. Ang limitasyon mga kaigsunan gibungkag sa Ginoo. Nga si Moses nara din ang napita katuyong-tuyong. Pero salamat sa Dios. Hallelujah. Usas ako nakita kanay magong salamoy makapaistagnan sa imo mangod. Kani mangod siya. Yung si Lord humuha na mo na kahinungdan nga. Stand up ka Moses. Mo na hinungdan nga dili ka makapadayon. Mo na hinungdan nga walay blessings. Amen, amen. Ang sala mga kaigsunan mo hinungdan nga walay blessings. Ina walay blessings. Inuod na walay panalangin diya sa kasalanan. Kaya kayo si Lord, take off yourself. Dahil ang nahitabo din mga kaigsunan, kaninduta. Isa, you must lead my people, Israel, out of it. Gusto ba ka na mag-lead o mga tao out from the darkness? Nga imo silang dalon from the power of Satan to the power of God. Sa kahom sa demonyo, bayo sa kahom sa Dios, ikaw ang gamiton, gusto ka? Onya, imuhan ang gihuboy mong sandal. Yabo na.
Dili ka gamiton sa Ginoo hangtod nga mo pa naging sandal-sandalan, gigamit. Ina na dili ka gamiton. Labi na ako, you must lead my people Israel out of Egypt. Kung ako nakita mga kaigsunan nga una sawa pa siya gamita sa Ginoo aron i-lead ang mga katawan sa Israel. Una, na-word din ako nakita mga kaigsunan, he lead the flock far. Ang una gyud dinhi, i-lead nimo imong kaugalingon nga i-encuentro si Lord, moduol sa presence sa Ginoo. Kay diya sa presence of God daghang tantamon si Lord, daghang putlon mga kaigsunan ang Ginoo, nga mga connection ini kalibutan, mga kasalanan, mga kahugaw, mga kangiltan ini kinabuhi ay pakagamiton sa pag-lead sa uban. First, lead yourself first to the presence of God, and then the Lord will use you to lead people. Dili ka pwedeng gamiton sa pag-lead sa uban, from darkness to light, kung ikaw mismo wa nimo gilid mo kagalingon sa pagduol sa presence of God. Yes. You cannot be an effective leader pag naaga niya mga mentoring, wala ka. Kaya sa ito na sa G12, isang kaos na sa G12. Wow! Hallelujah! Amen, amen. Na, lead yourself first. Amen ba? So na-ay breakthrough, na-ay breakthrough. Ang mga limitation, mga kaigsunan, pangbuko na ito ni. Muna nga mo pray, ganyan ko sa Ginoo, Lord, I break this spirit of limitation, spirit of stagnation. Lord, dili ko gusto nga ma-stagnant. Kaya ang sapak nga stagnant, paminaw mo, hugaw. Yes. O ang sapak nga gadaloy, lipyo. Amen, amen? Kita mo sapak nga dili gadaloy, ang naa din ha, lawak-lawak, lamok, o mga lumot, o hugaw kayo. Pero ang sapak nga gadaloy, wow, parang kalimpyo. Amen ba? Amen. O, karon kung mura ka og sapak nga wag gadaloy, kadaghan jud na din na mga kaigsunan. Sa mga una, naa din hay mga pagduha-duha, naa din hay kulang sa kaalam, kulang sa kahibalo, naa din ha mga kaigsunan nga kanang gitawag og mga kana ba gitawag ba og napay dili maayo ba? Kulang anak mga kaigsunan karon lagi sa mga pilta. Amen. Ara ikatulo ng Domingo ro no? Yes. Hallelujah. Sa bako na namin lista, pulo kapin dito. O nga mong i-pray na Lord. Kaning pulo ka nagpalista kapin. Madugangan pa ni. O nagtuo ko din himang ko, kabalo mabugin siya wala na ka-encounter direct, kabalo mabugin siya na ka-encounter. I encourage you, katong wala, this is your day. This is your day. Amen? Amen. Gamay rin kayong isa kalibo. Baka gamay rin mo sa kalibo. Ano ba? Oh, aircon. Ikaw po yung mukhaon sa mo sa kalibo. Amaw, paniod to pa ni hapon. Ina nga, oy, igor man po niya. Igor ang kaunan dito. Samtang na nagwali dito. O, pag-break anak, makiksunan, naribudahan ni mo. Lamig yan ang pagkaon sa bitin. Dayon, bugnaw kayo. Ang iriya, makiksunan. Arang ka. Palangga, kita sa Ginoo. Dilita pa initan. Dilita pa initan. Diba? O, muna nga mga kaigsunan, ayaw ni imis. Gano man? Sa day si Moses naka-enkwentro sa Ginoo. Dunay nahitabo human sa enkwentro sa Ginoo. Nagamit na si Moses. Nahimo na siya kahayag sa mga tao nga naa sa kangitngit. Minsan na kanyang kinabuhi mga kaigsunan. Wow! Hallelujah! Amen! Minsan na. Hallelujah! Okay, kita magdugay din ha. Napo dire sa Mark chapter 5. Mga kaigsunan, Mark chapter 5. Verse, saan to? Verse 1. Verse. Dire mga kaigsunan dire sa verse 6 ta, verse 6. So, may walang tao din ha, mga kaigsunan, no? Usa ka tao nga na demon possessed. O ganit mga kaigsunan, diha siya sa menteryo nagpuyo, lugnanan. O wala may muagi anang maong dapit kay ngano man. Hadlok aning maong tao mayahang luokon kay na demon possessed lagi. Pero ang naganindot mga kaigsunan kinaa si Jesus. Ning adto si Jesus aning maong dapit. O pag-abot ni Ginoong Hesus mga kaigsunan, hinumdumi na demonyohan na, dili ko na ganahan og Dios. Amen? Oh, layo pa gani. Tara, layo pa gani si Jesus sa dihang nakita siya sa tao nga gisudlan og daotan espiritu. Midagan siya. Padulong ka? Okay, take note ha. Wala siya midagan palayo. Ning dagan padulong? Ni Jesus
Jesus o biluhod siya sa iyang atubangan. Experience na mo ni paminaw mo mga kigsunan nga pangantaw gani madimunyuhan dili ko na ganahan sa Ginoo. Apot kali na mo dito na pamilya gawas. Yan amo ang gipatawag ni mga kigsunan kaya ngayong tabang kay naay na demon possessed na babae batan-on. Ning siya gid magaling sa dito og niingon sa ngano naman na sila dinhi. Ang buti pasabot nga ang demonyo di gyud siya ganahan nga moduol sa Ginoo. Kaya nga ang trabaho sa demonyo ipalayo ka sa Ginoo. Yes. Mao kini ang trabaho. Mina ba ta? Amen. Pero nganong lahi diri? Demonyo nagkasamo pero nganong nidool siya kay Jesus? Yeah. Ilang ba? Ang karoon na isi mo to na demonyo. Amen. Duha gud mo. Kung kita demonyo po sa sikat, walik demonyo po sa kita demonyo. Di man kita demonyo, espiritu mo. Yes. Usahay ba kana tinipulong sa Ginoo lusod gituuhan nato no. Kung kani-kani ay ati din na ang manggaha kay na hilan na hilan. Moto lagi dayon ta no. Kung kani pulong sa Ginoo bersikulo sa Bible ra pag imo pa jud analyze sunog maayo tibang-tibang mo sa ginako ni. Insakto ba ginang istorya pastor na. Ayo, na Bible man na bersikulo. Mo na siya tinuod na. Amen, amen. Oh. So karon, ako balik ko, paminaw mo, take note ni, ang trabaho sa yawa, ipalayo niya ang tao sa Ginoo. So simple kayo, amen, amen. Ipalayo. Okay. Una nga, kung imo lang taon diri, ngano lagi, nga ang trabaho sa yawa, ipalayo niya ang tao, ni dawal man lagi hinoon. Ang sa naman ay, atong pasang balik, layo pa sa Jesus, sa diha nakita siya sa tao ang isudlan o dawtan espiritu. Okay, ang makarelate yung maayo ani katong nakaatubang ng dawtang espiritu nga imuhang giabog. Kaysa may nakasulay nga na demon possessed ikaw ang nag-abog. Amen. Tapos ang consistent do. Na. Pero kana kita wala kabita jud ka experience kasulay, makiksunan. Mura biya og magduha-duha jud ka. Pero kanang nara sa mga tubangan, sigahan ka siyang mata. O dili ka, insakto o prayer, sigahan ka siyang mata. Mura mong transfer mo. Yes. Ang first time na akong experience sa akong batanon, 16, yung edad pa to, maghigog siya. Kapag ng baga, lakran ni Biyo gani kay naluwas yung lula. Lingkod siya sa bangko, kahila. Yung hilatan, nga siya dahil kumatay. Awal, mata. Uy, baday ko! Basta ako pumatay. Kaya naluwas siya. Pagkamatay din siya, demonyo ito ba? Okay na siya, istorya sila, istorya. Tao na kung siya kung istorya. Kalit mo na ibutan ka. Wala pa na. Nasa sulod. Naan na demonyo sa sulod na anak. Huwag kuwil, ihugan na mo. Sakpan. Nasakpan. Ning manifest yung demonyo. Iso ko siya. Dito mo na kong balhibo. Di ko matutok ka nila ka na siya mukha nila. At tutok ka na yung duha. Iso ko siya mga kiksunan. Ikaw may nani din ang demonyo. Isog-isog ra pero ulay gahom. Isog-isog ra pero ulay gahom. Dahil kaloroy. Ay, di mo kadlok kami. Isog-isog ra na pero hinong tumiwala na gahom mo. Hindi, ayaw. Ay, dalaga. Okay ka naman. Tuyo na nila, mayroong ignon, pero tinood, di nakaharong sa imo, kanakawang nama kay Jesus. Karon, muna, ang hitabo diha mga kaigsunan, kinsa man ang bidagan paingon ni Jesus? Demonyo o tao? Tao. Demonyo o tao? Tao. Na? Matuod yung tao na ba? Yes. Sa to, ngayon kanina, ang trabaho sa yawa, ipalayo niya ang tao sa Diyos. Yeah. Pero si Jesus na ng panahon na, nauso na noon, nga nilagan, paingon ka ni Jesus. Tao na. Hilong dumi. Nga kining demonyo bisag giulsa na kaniya pagkontrol, giulsa na kaniya pagguba, pagdaot, pagpugong. Basta kay tao ka mamodesisyon, wa siya'y mahimo. Yes. Bisan kung dahil nakapugong nimo karon, na wala man ta na demonyohan, wala man ta na demon possess. Lisod na nangod ba demon possess ng Kristohanon?
Dali ko kung Demon ano pa na na. proses man to kung Kristohan mo matupatan mo na to nagito gibuhat kay maayo. Oh. Nagito gibuhat kay maayo. Yes. Ato mong giabog mga Kristohanon nila ito to. Kato mong ikadua po Kristohanon matanon. Sabi Kristohanon matanon din eh. Mga matanon kay kumbiyansa kanang iyong ginabuhat bitaw na natalantaw mo og mga dili mayo pa video. Natalantaw mo mga Korean novela. Ito na lang isugod. Mga batanon, mga bata nyo, bantay na, siglantaw og Doraemon, ang mahiga, may mensahe. Turut. Ayaw niyo palang tawanan. Mga Mobile Legend, ayaw. Mga demon possessed din na sila. Ayaw. Mga diliya sa Diyos. Mga porno. Ha? Porno. Ay, di siya mo tanang purno. Dili na na ikapangutana. Ayaw, inayaw. Oh, ayaw. Bisan og naigababag sa imo. Pero kung mo desisyon ka, ayaw mo na demonyo, encounter ka, o sa kalibo bayron mo, kubabag mo. Pero ngayon ka, bisa pa ko sa kalibo karon, pero sige lang, mo yes lang ko, encounter ko. Di siya kapulog sa imo. Amen ba? Nasa imo unahon nga maingon nga. Ambo, nung saka nang istorya pastor din na. Ay, naharan na din na. Demonyo na, unbelief. Unbelief. Kaya dili ka mo ba? Kaya kung ikatulo na ka-Domingo mag-business dire nga encounter God mga kaigsunan o ya nang labay ra sa imong pikas kalunggan. Ingon ka mga kaigsunan, there is something devil na nakainha. Ngano di ka natuo sa tulong sa Dios? Ngano mo lusot sa pikas kalunggan? Ingon ang Bible, manaay nagtanong og liso o ya ang liso nahulog sa agianan. O kayo nahulog sa agianan, na iniabot nga langgam o dito ka. Ang liso o ang langgam mo na itong demonyo. Every time makadungog ka sa word niya, anong walay impact? Anong walay epekto? Anong murarag wala? Demonyo. Karon, desisyon. Sige, pipikay mo tapa, desisyon. Ang makakukan, ana, desisyon. Pastor, wala mapakayo mo, katuha kung sana na imong istorya. Pero ako desisyonan. Ang Petro nimo, ang imong one day sa makas. Karon si man ako na. Papakasulay. Amen. Amen? Magkaroon na rin yung tanong magbukos ko ini. Kaya ako mong ditubuhan mga piksunan nga mahimo kang panalangin hangtod nga makainkwentro ka Diyos. Until nabigyo ka maka-encounter si Jesus mga piksunan. You are in the wilderness sa imong kinabuhi. Amen ba? So, ang hipungkan ni Jesus sa iyong panahon na, tanawa ha, ningdagan, unang gibuhatan ni ibang tao, yung sa ningdagan, panuwag ka, Jesus, sunod. Napabay sunod. O niya, misinggit siya, Jesus, anak sa labing halandong na Diyos, kung sa may tuyo ko ka ko. Sa ngalan sa Diyos, naghangyo ako kanimo, ayaw ito na akong sakitan. Pag yun na. Nagsulti siya nini, kanihingan na siya ni Jesus, Espiritu nga dautan, gula niya ng tawhanan. Huwag mo nag-rebuke ng demonyo, sakit na ng mga kaigsunan. Kaya mahawa sila sa lawas. Pag hawa nila sa lawas, sakit na ina. Amen. Sarili lang pati, magsakit mo na sila. Malito na kung kayo ng demonyo, ining sulod, hilong. Ining gula, saba. Pero ang Holy Spirit, ining sulod, saba. Ining hawak, hilong. Kasama tayo dito kalibo. Kung explain, ang demonyo, duha lang ang espiritu. Holy Spirit and Devil Spirit. O duha lang, kaya naman kalibo. Walay katulong, duha lang na ang gamit sa tao. Karon, lahi ng duha. Ang Evil Spirit, pagsulod, hilong. Pagawas, banha. Ang Holy Spirit, pagsulod, banha. Paghawa, hilong. Inanin ni nahitabo. Naglantaw ka glaswa o nalagod ka na suko ka, na-open ka, ni sunod ang demonyo. Hilong kayo. Topic siya dito. Dayon, sa diin mga kaigsunan nga naigaampo nimo og grabing power ang gamanipis. Naana nito susunod. Muri ka. Then pag abog, muhawa siya. Then ang tao masyagit, banha kayang pag-awat. Pero si Holy Spirit, sa diyan nga mosunod sa imong kinabuhi, ibaptize ka, magsagit ka,
ning sulod siya. Ug naikalayo sa mga kinasuluran. Sa ning gabuhat ka og sala, ana siya sa iyong sulod ni gabuhat ka og sala. Galantaw kag din mo, nagpakasala ka na kay gidungtan gilagutan. Hilong kayo niyang paghawa. O pamatayan lang nimo empty imong heart. Yes. Baliktad sila no? Okay, nakuha ninyo. Usa nang utana si Jesus kaniya sa may imong ngalan siya mitubag panon. Tungod kay daghan kami. Magbantay. Kay ang demonyo Malala. pag maoy mo atake dili maginusara. Igna magpanon-panon sila. Kristohanon nga maginusara pildi ka. Kay imong kontra dili binagsa. Panon-panon sila. Nanay mong tapat na abakas panon. Ang pangutana ana na abakay cell group kada semana. Because ang imong cell group panon man nimo. Pastor, nag-inusara na lang ko, Pastor, dalit yun tayo kang maigo. Yes, that's right. Katong mingonda kong cell group, apel balik. Yes. Apel balik. Katong walay cell group, na ay mga linte, Belinda, nana sila, pa-cell group mo. Because kanang inyuhang cell group, panon na. Amen. Amen. Ang atong kaaway, maghiusa sila, mag-corporate sila. Pero ang mga Kristohanon, wala kang kahiusa. La. Na-corporate ang mga demonyo. Pero pag na-corporate sa prayer, dili wala corporate. Na-corporate sa prayer and fasting. May ang mga Kristiyano ang usahay, wala panahon. Pero ang mga demonyo, na-corporate. Na-meeting. Usahan ka nato ni pagbungkag ng pamilya. Usahan ka nato ni nga mabungkag ng kaminyo nila. Usahan ka nato ni nga maghikog na. Wait, ano namin na ba mo? Usahan ka nato ni nga balatian ni nga kaning pamilyahan ni mapurdoy ni. Usahan ka nato. Sige sila og meeting o ang makabungkag ana doon sa presensya sa Dios. Encounter si Lord. Ano ba? Pagabot sa ubos ani. Nahigawas kini mga tao. Yes. Ang imuhang pagduol sa presensya sa Dios, maunay makadismantle sa tanang plano sa demonyo. Padayon. Okay. Pitahuman. Busan ng utana si Jesus kaniya sa may panahon na verse 10. Nagsigi siya hangyo kang Jesus nga dili papahawaon. Ang mga daotang espiritu gikan sa niadtong napita. Niadtong higayuna may usa ka dakong panon sa mga baboy nga nalibsib sa bakilid. Mihangyo ang mga daotang espiritu kang Jesus. Patuwa kami nga ng mga baboy o pasudla kami kanila. Muna ni mga Adventist, hindi mga baboy. Mauday ni ilang kasigulo. Ako sa manoon nga. Ito naman yung panahon na. Ilang ang ginauna nga tanawan. Naharap ako yung baboy sila tipinkin. Nana, sa ato pa, nalang demonyo ng mga baboy ito. Wala ay gusto. Wala yung pinakamagulang gusto. Ilang ang kasigulo na kita mo tuo. Ang baboy, langit na kaunon. Sila yung mga baboy. Pero delikado po. Mutaran ako sa mayo rason kung nga baboy. Kinabi si kulo na mo. Nay di mo ni sunod din na. Dili mo guna. Sa ila tong panahon ni Jesus. Kay wa na may choice tong mga demonyo. Kay wa may laing tao didto. Kauso pag-anas mga demonyo. Tuay baboy Jesus. Usa ka panon. Pasod lang tao nila. Adi isugod si Jesus. Okay, go. Lakaw mo. O matod pa kani sa Bible, ambak sa mapapag kani mga baboyan. Ina nang mutapan nga baboy dili maka-iperno. Pero kung masagad po kagkaon, makaminteryo. Amen. Dili man kung makasalat na pinagis pagkaon. Dili na. Sige na lang po. Diba? Basta tayo kaya niyo mong itulong, tunla. Okay. Kana mga kaigsunan. O niya, itugutan sila. Bigula sa tao na utang espiritu. Wow! Kailan? Minggula. Amen ba? O antibuok panon sa mga baboy nga mga duha ka libo. Nanagan padulhog o nangambak. Pila gani ng baboy gani na diha? 2,000. 2,000? Yeah. Pila ka limon niyo tong ning sunod? 1,000. Pila ka 2,000? 2,000. Akong gilantaw sa tipiti. Ang usa ka panon di ay or 1 legion is equivalent to 6,000 demons. So 6,000 ni sunod sa baboy nga 2,000. Mas daghang yung demonyo, no? Yes. So sa ato pa ilang dibay-dibay to. Nanagan pa rin kung nangambak sa pampa natin sa lana. Wow! Dire mga kaigsunan sa verse 18. Verse 18. Pagsakay ni Jesus sa sakayan, ang tao ang kaniya tubiyawaan, nagpakilala
mauban ako kanimo. Wow! Siya na mismo ni hangyo. Na pwede ba mauban ko kanimo? Ang tao di ay nga wala na demonyo kasamo. Ang tao mga kaigsunan na nakaenkwentro sa Dios, siya na ang mahangyo. Pwede ba? Mapil ko sa iyong silbro. Wow! Ano ba? Pwede ba? Inyo mong nagmastalian sa among balay aron kung makadungo akong mamang papa. Wow! Para ba? Okay ra mo? Pwede ba nga imo kong i-disciple? Nga naman! Nga naman! Hangyo naman! Kaya wala na demonyo ang kasama! Yes, amen. Amen! Pwede ba nga imo kong tudloan sa pulong sa Diyos? Amen. Pagkaniluta, siya na mismo ni Hangyo. Pwede ba mo upan ko kanimo Jesus? Duta kayo. Pero kini mga tao nga ay kasamo panulay mga kaigsunan, taplo kang in-invite. Labi na ron nga, ikatulong ka Domingo na ron kung ka-invite. Nakakaduda dyan ko si Mohawk, di kinakon ka mga kaigsunan na stir up ane. Amen. I believe na naibuhat si Lord. Yes. Amen ba? Amen. Nagtuon ko nga, hindi ko man nakuwalay na yung kudool. Basta, Palista ko. pwede ba nga may hatagdaan ko sa kalibo? Amen. Amen. Hallelujah. Oh, karon. Bakit sunan? Pero yung gibalibaran man po siya ni Jesus ng God. Sige ha. Parayon ta. Apan wala motugot si Jesus. Og mingon hinuon, pauli sa imong panimalay, og sultihi sila unsa kadako ang nahimo sa Ginoo kanimo, og unsa siya kamangluyon kanimo. Yes. Masala ka naman wala man isugot ang Ginoo, unsa man nga imbis nga kabubuton si Ginoo musunod niya ang tanang tao. Sa panahon ni Jesus, naglantaw ni Jesus, musunod ka na ako? Oo Lord, musunod ko. Kasi Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. kumpleto na ako disciple. Lusin naman na sila ako. At ito na lang kasaban purpur. Kasabot mo. Katawa mo. Kasabot mo. Amen. Amen. Ako nakita din na. Naayo ang tao nga gisamo og demonyo. Amen. Sama nga si Moses na one day, karon ang imong one day. Karon si manahon. Yes, amen. Mga ta dito. Kami ato kami kay mag-speak me. Bayad po kayo sa kalibo. Hallelujah. Okay, excited? Amen. Excited na ka? Nga mo ingon? Nga? Gusto? Ilista ko. Kaya ako sa kalibo. Sa bakong lista na, nagpalista ni sila kasura. Pero bisan wag pa sila registration, basta kay nagpalista lang sila, kay gusto silang mapil. Pagkaniluta. May effect pa. Hindi to siya ilang ala na lista na, pero ilang ko sa kalibo, giampo pa. Matindi na. Yes. Amen. Amen. Yan na yung tapan eh. Maya mo na sa kalibo. Silpon lagi din. 9 mil. 11 mil. Pero nga naman lagi mga kaigsunan. Ako palit man. Kanalay kay silpon. Isa kamot sa walay silpon. Halos na lang ang silpon. Si Kiefer na. Sa kaya na si Dodong. Okay? Pag-isindot ka. Sindot ka mga kaigsunan. I believe nga, kini nga, karon nga, Thank you, Lord. kapanahon na is your one day to meet and encounter the power of God, mga kaigsunan. Amen. Dili na nako istorya kung sa mahitabo sa encounter, ikaw na lang mismo ang mo-experience. Kaya kung akong istorya tanan din, dili na ka ma-excited. Yeah. So dito na lang mo na i-experience. Just decide. Nga Lord, tulong na gyud ka sa ating gawaris pastor Aaron. Pero naadyo kay buti pa sa buong anak Ginoo. Gusto na jud ka nga kwentro po ni Lord. Sige, pray ko naman ng sunod. Oh, hallelujah. Doon tatanan sa Diyos. Ginoo Diyos,